Armenia. So, we are here in Zayed Airport, Abu Dhabi. As you can see, malaki yung airport nila dito compare sa Dubai. Diyan. So, hinahanap na namin kung anong gate namin. So, we just woke up early para hindi kami ma-late sa pag-travel namin. So, ang airlines pala namin ay Air Arabia. So, we arrived already in Yerevan Airport. So, yan yung famous na wine landmark ng Armenia. After that, we went to our hotel, our Alba Hotel. Yan, as you can see, yan yung toilet niya, kasi ito yung kitchen niya, kahit maliit. Pero mas okay. Ito naman yung sala. Ito pala yung labas ng hotel namin. As you can see. Meron din patigi si Mayora. And then, ito na yung bedroom namin. So, malaki naman yung bedroom namin. Then, ito yung cabinet. So, after that, nag-download na kami ng Yandex. Yung sa transportation para malibot namin yung Yerevan City. So, after that, we went to Ribs Restaurants. So, Vienna Ribs. So, nag-order kami ng, yan, as you can see, Vienna Ribs. Yan yung mga menu nila. So, nag-order kami yung famous na pork ribs, Vienna sausage, and of course, nag-order din kami ng rice. Then, we tried their beers. So, actually, mas mura lang yung mga food sa Armenia compared daw sa Georgia. So, nakita nyo dyan yung mga prices sa menu. Kasi sa airlines wala kaming food, so nagutom agad kami, kaya after dun nilagay namin mga bagahe namin sa hotel, immediately naghanap na agad kami ng restaurant. So yan lang yung malapit sa amin, yung Vienna Ribs restaurant. So maganda naman yung place. Malawak siya. At then, masarap naman yung food nila. Actually, nabusog kami. Nag-share na lang kami. Tapos may manatira pa dyan. Tinake away na lang namin for tomorrow or midnight snack namin. So, yun yung beer nila. Masarap naman yan. Ito yung Vienna Ribs na famous nila. Malaki siya, guys. So, good for two. Tapos yan yung sausage. With potato, guys. Masarap din yan. Then, yung husband ko nag-order lang siya ng rice. So, sa akin, patatas lang kinain ko dyan. Then, after that, sa katabi lang yan, right beside, we found the Soho pastry. Yan yung mga cake. Mga sweet cake nila. Ang sarap. So, dyan, nag-order na ako ng Napoleon cake tsaka matcha cake. Mura lang din siya, guys. So, magugustuhan nyo siya. So, beside lang talaga siya nung restaurant. So, madami kayong pagpipilian dyan. May mga macaroons, ubi cake,
Then after that, pumunta naman kami dyan sa yung Yerevan most iconic landmarks nila, yung Cascade Steps. Nakikita mo dyan yung mga mix ng art, architecture dyan sa city na yan. Tapos yung napakataas na hagdan. My God. Pero, you can use naman yung elevator nila. Yan, nagmasyal-masyal lang kami. Lakad-lakad lang ng konti. Kahit from ka pa. Galing pa kami ng airport. Maka-arrive lang namin. Kasi ayaw namin sayangin yung time, guys. So, hanggat may oras, sige, pasyal kami, pasyal. So, konti picture. Yan yung sinasabi kong escalator din nila. Bumaba kami using the escalator na. So after that, pumunta naman kami sa Republic Square. Yung mga historic building nila. So, open space siya. Tapos, maganda siya tuwing gabi kasi madami siyang lights. So, nagtagal din kami dyan. Nagmuni-muni. Ang daming turista, guys. Dyan din mo makikita madaming kung gusto mo mag-travel sa pick-up. May mga pick-up bus din sila for private travels. Ganyan. So, after naman dyan, pumunta din kami sa Tahrir Street, yung shopping center nila. Yung walking distance lang naman. Yan. May mga branded dyan. May mga branded dyan. Tsaka yung water pala nila, pwedeng inumin. Kaya, kung nauuhaw ka, iinom ka lang dyan. Malamig, guys. Masarap. So, hindi mo na kailangan bumili ng bottle of water. Tapos yan yung nila, yung famous na alak nila, Kilikia beer. Yan, naglalakad lang kami. Explore namin yung Yerevan City. Tinitignan lang namin kung anong itsura niya sa gabi. Madami din nag-perform dyan, guys. So guys, ayun yung first day namin sa Armenia. Ito naman yung second day namin na tour. So, ang second day tour namin, pumunta kami sa Chakdor Ropeway. Yung sa cable car nila. Diyan malamig na dyan, guys. Kahit na wala pang snow siya. Pero yung niya, malamig, grabe. Lalo na yung sumakay kami dyan sa cable car. Diyos ko, nakakatakot. Makikita mo dyan yung mga, yung mga stunning views of mountain. The scenery was so peaceful and breathtaking talaga. Kaso nga lang talaga pag ganitong mga buwan, malamig na siya. Kaya kita niyo naman na ako. Naka-boots ako tapos super lamig na jacket, na puffer jacket. Ang binayaran namin dyan is, kung di ako nagkakamali, is nasa 1,300 Armenian money nila.
So, sa isang tao lang yun. Yan guys, kikita nyo yung cable car nila. Wala siyang salamin or harang. Ano lang talaga siya, yung bang hawakan lang. Yung bar lang ang mahawakan mo, kaya makikita mo nakakalula. Feeling mo na mahuhulog ka. Pero nakaka-enjoy naman. Nag-enjoy naman kami dyan kahit malamig pa. So, na-imagine nga namin yun, ano pa kaya pag nag-yelo, di ba? Mainit siya pero iba yung lamig niya. So, yan naman guys, pababa na kami dyan. So, from there, makikita mo dyan yung Mount Ararat Mountains. Tapos, konting picture din. Tignan nyo naman, no, masyadong tirik yung araw pero malamig siya. Then after that, pumunta naman kami sa Seva Bank Monastery or Sevana Bank Monastery. Ewan ko lang kung tama yung pronunciation ko, no? Pero ito, sa baba nung monastery, nandun yung Lake Sevan. Yung palang Sevan Monastery is built siya noong 874 AD. So, makikita mo dyan yung incredible panoramic views. Tapos, yung largest lake na sa Armenia, yung Lake Sevan. Diba? Ang ganda niya. Nakakapagod lang ang pag-akyat pero worth it naman pagdating dun sa taas. Yan yung Lake Sevan, guys. Malinaw. Pwede ka dyan mag-rent ng boat, sumakay. Pero di na namin tinry kasi medyo kulang na kami sa time. So, nag-picture-picture lang.
Then, pumunta naman kami sa Gerhard Monastery. Guys, ito pala is 4th century monastery na gawa sa bato. Once home daw to ng Holy Spirit that pierced Christ, yung sibat na inano kay Jesus. Tinusok sa tigiliran niya. Diyan dati daw nakalagay. Pero ngayon nilipat na. So talagang parang napaka-holy na place siya. Daming pumupunta. Dami din nagdadasal dyan guys Yan. Tapos may water dyan. Sabi nila iba iniinom yung water na yan. Holy daw yan pero yung husband ko ininom niya. Ako din ininom. Tapos sa gilid niyan, dun sa dulo may makikita ka para siyang falls. Ganda. Tapos pumunta din kami sa Garni Temple. Ayan, late night na pero kahit although it was already dark, you know, yung the light around the temple made it look even more magical yung area. Ang ganda niya guys. Maganda pala siya pag gabi, no? Nakaka-add ng ganda yung lights niya. Ayan daw is the only surviving Greco-Roman pagan temple in Armenia. Still stand with incredible beauty and strength since 1st century. So guys, naka-ano din siya sa UNESCO heritage siya. So imagine 1st century pa siya. Then after that, sa tour namin kasi the whole day napagod na kami yan. Nag-pass by kami sa restaurant. Sa Tanlamaju. Tapos tinry namin yung mga dishes nila dyan yan. Ang sarap niyan guys Yan. Masarap yan. King Kali ba yan guys? Masarap yan. Parang yung loob niyan is para siyang siomai pero hindi siya siomai. Tapos mayroon siyang sabaw sa loob. Then, ayan na guys, our third Armenia. So, first, dyan pumunta kami sa Sagmosavank Monastery naman. Yung dramatic clips nila, ang ganda guys. Old talaga yung mga structure pasimbahan dyan, no? Yung next stop naman namin is Goshhavank Monastery. It was built in 12th and 13th centuries. Napakaganda dyan guys. Ang ganda ng place. Iba talaga ang Armenia.
November, nag-snow na yung Mount Aragat. So, we are lucky talaga, guys. So, napakaganda niya. Tapos sa tabi nun yung Evencary Lake, tabi ng Mount Aragat. Then after that, nag-tour naman kami sa Vernissage Market to buy mga souvenir and gifts. Diyan na yan, malapit yan na yan dun sa unang pinuntahan namin na Republic Square. Walking distance lang yun, guys. So, mga mura din dyan. Then, after that, nagutom kami. Siyempre, natry namin yung Lavash restaurant nila sa Lavash restaurant. Tinry lang namin yung Lavash pork daw yan na may cheese sa ibabaw. Then, yung wine nila, mura lang din yung wine, guys. Nakadalawang shot kami dyan. So guys, ito na yung last day namin sa Armenia. So before heading to the airport, we made sure to enjoy our remaining hours in the city. Actually, our flight was night, so we woke up early and visited the St. Gregory the Illuminator Cathedral. So as you can see naman, ang laki ng church nila. So we went there to give thanks for the beautiful opportunity and unforgettable experience we've had in Armenia. So nga, ganyan nga guys, ang laki ng church nila dyan. So napakatahimik talaga. Maaga, actually 8 o'clock, nandyan na kami. So konting picture lang kami dyan. Nagpasalamat kami sa lahat ng biyayang binigay niya sa amin, tsaka yung protection, binigay niya sa amin na protection during travel sa Armenia. Tsaka dyan, nakita niya na naman, uminom kami ng water. Talagang napaka-linis ng Armenia. So, talagang yung tubig nila, pwedeng inumin. Tapos, lang kami dyan, nagtirik kami ng candle. Then, after that, beside lang sa church, sa simbahan, andun yung SAS food court nila. So, walking distance lang din. Kasi actually, hindi pa kami nagbe-breakfast. So, dyan na kami nag-breakfast to try some Armenian dishes nga. Diba? Yan, makikita mo sa side lang. Talagang walking distance lang siya. Ang dami mong pagpipilian dyan. Tsaka ang sasarap ng mga food. Then, mura pa siya. So guys, nag-Yandex lang kami ha. Yung Yandex parang yung Grab nila dyan. So kapag pupunta kayo sa Armenia, so make sure na i-download nyo na yung Yandex sa phone nyo para madali yung pagta-travel nyo, ang access nyo. Tapos, pag-arrive nyo din sa Armenia from the airport, bumili na rin kayo ng SIM card doon at mura lang. Nasa 1,500 Armenian money din. Dalawa na yon, dalawang SIM card na lang. Actually 2,500 yata siya, yung ganun. I'm not sure but nasa mga ganun 2,500 Armenian na pera nila. So yun, kaya ano na yon, unlimited internet na yon. So, yung pera nila is tinatawag na drum. Armenian drum. Dito naman sa UE is dirham, pat sa kanila drum.
So, titry natin kung i-convert yung Armenian dram to dirhams, kung magkano yon. So, ang 1 dirham, equivalent siya sa 103 Armenian dram. Then, after that, after namin kumain sa SAS, so, pumunta na kami dito sa Victory Park. As you can see, yan dyan. Nandyan yung Mother of Armenia. Statue stands tall overlooking sa Yerevan City. Ang sabi nila, yung statue daw is symbolize ng strength, peace, and the enduring spirit of the Armenian people. So, even though it was cold that morning, so we spent time strolling around the park, enjoying the view, and reminiscing about the childhood ride. So, nandyan, no? Tignan nyo naman yung Ferris wheel nila. Yan, may... Actually, walang tao yan kasi maaga kaming pumunta actually dyan. Pagkata, mga 10 o'clock or 11, nandyan na kami sa park. Napakalamig yan, guys. So, parang talagang may mga konting tao pero hindi crowded na kagaya pag nasa baba ka ng city ng Yerevan. Kasi ito, parang bundok pa din siya eh. Kailangan mong puntahan talaga eh. So, naglakad-lakad lang din kami dyan. Tingin-tingin. And enjoy. Tsaka malaki talagang tulong yung Google Maps, guys. Kung saan area ka pupunta, ano mo lang doon, ipipin mo, tuturo niya kung saan kayo. Thank you, guys. Thank you. So, thank you, Armenia, for the great memories. Bye, guys. See you sa next vlog. Thank you.